Maligayang balik sa Axis of Truth. Napakabaliw ng linggong ito sa gitnang silangan dahil sa tumitinding tensyon ng United States at Iran. Ngayon, posible pa bang lumala ang sitwasyon sa Iran? Sa totoo lang, ginagawa ng rehimen ang lahat ng kanilang makakaya para maging totoo iyon. Ngayong linggo, nakuha ko ang serye ng lihim na dokumento mula Agosto 2025 na ipinamahagi sa matataas na miyembro ng rehimen bago nagsimula ang pag-aalsa noong Disyembre. Ipinapakita ng mga ito ang isang mahigpit na 8 taong plano ng Islamic Republic na patayin ang internet at ihiwalay ang bansa na ginagaya ang Sina. Pinapatunayan nitong matagal nang naghahanda ang Islamic Republic na baguhin ang internet sa Iran. Hindi lang pansamantalang tugon sa seguridad, kundi pang matagalang estruktura ng panunupil. Isinumite ang mga dokumento kay Mohammed Amin Agamiri, pinuno ng National Cyberspace Center ng Iran, na namamahala sa pamamahala, pagsasala at pagpapatupad ng mga patakaran sa internet. Para sa konteksto, habang kumalat ang protesta, iniulat ng international ang malawakang pagpatay, mass arrest, at matagalang pagkawala ng internet na nagpapahirap sa pag-ulat. Tinatayang 40,000 na mga nagpoprotesta na ang napatay. Ang malakas na paghina ng internet ay malinaw na ginawa para pigilan ang pag-oorganisa at hadlangan ang paglabas ng ebidensya ng mga pang-aabuso sa buong mundo. Ipinaliliwanag ng mga dokumentong ito kung bakit ang pagtitiwala sa dayuhang teknolohiya ay itinuturing na banta sa pag-iral ng rehimen. Ang mga messaging app, VPN, cloud services at dayuhang software ay lahat tinukoy sa mga dokumentong ito. Mga gamit para sa matalinong pagpigil laban sa mapanirang kapangyarihan. Ang tinatawag ng mga may akda na Zero Foreign Dependency ay ibig sabihin ay alisin ang dayuhang teknolohiya sa halos lahat ng aspeto ng modernong pamumuhay. Fiber network, data center, telecommunication system, operating system, cloud platform, office software, AI tools, messaging app, email service at video conferencing platform. At oo, social media tulad ng Telegram, WhatsApp, Gmail, Zoom, Instagram, X. Lahat ng nabanggit ay tahasang tinatarget ng planong ito. Ang plano ay nananawagan para sa tinatawag nitong unti-unti, ngunit hindi na mababalik na paglipat tungo sa ganap na kontrol sa loob ng bansa. Iginiit nito na ang sistemang ito ay dapat ilagay sa labas ng demokratikong pagbabago dahil maaaring magbago ang gobyerno at parlamento. Dapat ang control sa cyberspace ay nasa mga institusyong tapat sa kataas-taasang pinuno at hiwalay sa eleksyon. Mapupunta sa pambansang sentro ng cyberspace ng Iran ang kapangyarihang iyon na tinukoy sa mga dokumento bilang pangunahing tagapagpatupad. Gumagana ito sa ibabaw ng mga ministeryo, may malawak na kapangyarihang mag-regulate, sariling pondo, at koordinasyon sa mga ahensya ng seguridad at intelihensya. Ngayon, hinihiling din ng mga dokumentong ito ang sapilitang paggamit ng aprobadong plataporma ng rehimen. Ang paggamit ng banyagang plataporma o VPN, lalo na sa sensitibong sektor, ay ituturing na krimen. Maaaring tanggalin o makulong ang mga manager at opisyal na lalabag. Inilarawan sa mga dokumentong ito ang mga paglabag bilang krimen laban sa digital na soberanya. Ngayon, ang AI ay may mahalagang papel din sa sistemang ito. Kasama sa plano ang pambansang AI cloud, lokal na GPU, mga farm, sentralisadong data platform, facial recognition, pagsusuri ng pag-uugali, at automatikong digital na desisyon na pinangangasiwaan ng libo-libong sinanay na tauhan. Dito na pumapasok si Huawei na hindi na basta pwedeng baliwalain kahit hindi direktang nabanggit sa mga dokumento ang pangalan niya. Ayon sa mga Iranian cybersecurity expert na sumuri ng mga dokumento kasama ko, mahalaga ang papel ni Huawei sa kakayahan ng rehimen na isakatuparan ang plano. Ayon sa isang eksperto, hawak na ni Huawei ang malaking bahagi ng telekomunikasyon at cloud infrastructure ng Iran. Ang planong saradong pambansang information network ng rehimen ay nakadepende sa deep packet inspection at filtering teknolohiyang konektado sa mga sistema ni Huawei. Mahalaga ito dahil hindi lang pagbablock ng website ang deep packet inspection. Pinapahintulutan nito ang malawakang pagmamanman, pag-filter ng nilalaman, pagsubaybay sa kilos, at pagtukoy sa mga gumagamit na umiiwas sa censorship. Hindi na bago ang connection ni Huawei sa Iran. Inakusahan ng mga taga-usig sa United States na nagbigay si Huawei ng teknolohiyang pangpagmamanman sa mga autoridad ng Iran para subaybayan ang mga nagpoprotesta. Ito ay mga paratang sa federal na sakdal. Dahil dito, nananawagan ang mga Iranian activist at diaspora group ng pandaigdigang boycott kay Huawei. Sinasabi nilang dapat may responsibilidad ang mga korporasyon kapag pumapalya ang gobyerno at hindi lang ito tungkol sa Iran.
Ipinapakita ng mga dokumento na sinusubukan ng Islamic Republic na ihiwalay ang sarili sa global internet habang pinapanatili ang mga advanced na kagamitan para kontrolin ang sarili nitong mamamayan. Kapag nagtagumpay, pwedeng maging huwaran ang modelong ito para sa mga autoritarya na rehimen, pinipigil ang pagtutol pero pinananatili ang benepisyong pang-ekonomiya ng digitalization. Ngayon, malinaw ang mensahe sa mga Iranian doon. Ang dating pansamantalang pagpatay ng internet ay naging permanente. Ang blackout, censorship sa pilitang paglilipat sa plataporma ng rehimen at criminalization ng mga gamit na pang-iwas ay layong gawing permanente sa araw-araw. Tungkol ito sa kontrol ng kapangyarihan at paglikha ng digital na bilangguan, kung saan mas mahirap lumaban, nawawala ang visibility at tumataas ang halaga ng pagsasalita. Dahil medyo technical ito, ipapaliwanag ko ang 5 pangunahing layunin ng 8 taong planong ito na may ilang bahagi ng naipatupad. Pinapalitan nito ang bukas na internet na kontrolado ng Estado. Hindi lang nagbablock ng site ang Iran tuwing protesta, layunin nilang putulin ang internet access ng mga Iranian at pilitin silang gumamit ng lokal na network ng rehimen. Ngayon, hindi lang nililimitahan kundi inaalis na rin ang mga dayuhang plataporma. Pangalawa, pinipilit ng rehimen na gamitin ng mga tao ang mga aprobadong app at serbisyo. Tinatarget ang mga messaging app gaya ng WhatsApp, Telegram, email tulad ng Gmail, social media tulad ng Instagram X, at video call apps gaya ng Zoom. Ang mga Iranian ay legal na obligadong gumamit ng mga alternatibong aprobado ng Estado. Ang paggamit ng dayuhang app or VPN sa sensitibong lugar ay magiging krimen, hindi paraan para makalusot. Ito ang ikatlong layunin. Gawing krimen ang kasalukuyang paraan ng mga tao para manatiling konektado. VPN, mga kasangkapang pampalibot at encrypted na serbisyo ang inaasahan ng mga Iranian ngayon dahil labag na sa batas ang malayang pagsasalita. Ang plano ay may parusa hindi lang sa mga gumagamit, kundi pati sa mga tagapamahala, opisyal at institusyon na hindi nagpapatupad ng pagsunod. Ang ikaapat na ginagawa nito ay bumubuo ito ng isang sistema ng pagmamanman na pinapagana ng AI. Layunin ng rehimen na gawing sentralisado ang datos at gumamit ng AI para subaybayan ang kilos, gamit ang facial recognition, online activity monitoring, at automated decision-making. Sa huli, inilalagay ito sa permanente at ito ang pinakamahalaga. Dinisenyo itong tumagal kahit magpalit ng pamahalaan. Ang control sa internet ay mapupunta sa mga institusyong tapat lamang kay Ayatollah, hindi sa mga halal na opisyal. Ibig sabihin walang reforma, pagbawi o pananagutan maliban kung bumagsak ang rehimen na hinihintay nating lahat. At ngayon, pag-usapan naman natin ang iba pang mahahalagang issue, negotiation. Sa totoo lang, parang nagbabago ang kwento tungkol sa negotiation kada oras. May ilang isyong dapat nating maintindihan ngayon. Una, walang ebidensya na hindi aatakihin ng Administrasyong Trump ang Iran. Malalaking puwersang militar ang inilipat sa gitnang silangan kamakailan na tila naghahanda ng malaking pag-atake sa Islamic Republic. Sa kabila nito, narinig natin sina Trump at ang kanyang grupo na gustong makipagnegosasyon sa 4 na pangunahing issue: nuclear program, mataas na antas ng enriched uranium ng Islamic Republic, kakayahan sa ballistic missile, at pagpopondo sa mga proxy ng terorismo. Ngayon, ang tanging problema dito ay ayaw talakayin ng Islamic Republic ang kahit ano maliban sa nuclear program na syempre hindi sapat. Sa katunayan, kahit ang 4 na paksang iyon ay hindi sapat kapag isinasaalang-alang mo na 10,000 tao ang pinatay lang ng parehong gobyerno na ngayon ay, yeah, that's right, nakikipag-negotiation, ngunit kasalukuyang matindi ang pagkaantala at tensyon sa negotiation ng Estados Unidos at Islamic Republic of Iran tungkol sa nuclear program. Dahil sa hindi pagkakaunawaan kung paano at saan gagawin ang pag-uusap. Hindi natuloy ang nakatakdang pag-uusap sa Istanbul ngayong linggo na dapat sana ay Biyernes pa lang magsisimula. Iginiit ng Tehran na ang usapan ay dapat sa nuclear program lang, tinanggihan ang hiling ng Washington na palawakin ang agenda. Dahil dito, kinansela ng Estados Unidos ang pagpupulong. Miyerkules, umalis sa rehiyon si United States Special Envoy Steve Witkoff bilang tugon. Iginiit ng mga opisyal ng Iran na handa silang makipagpulong basta't nuclear ang pag-uusapan. Ngayon, ilang oras matapos i-anunsyo ng United States ang pagkansela ng pag-uusap, nakipag-ugnayan ang mga bansang Arabo sa Estados Unidos para hikayatin silang magpatuloy sa pag-uusap kahit tumanggi ang Iran na talakayin ang mahahalagang issue. Tumugon ang White House na magkikita sila sa Biyernes pero walang inaasahang kasunduan. Pakinggan natin ang sinabi ni United States kalihim ng Estado Marco Rubio tungkol dito kahapon.
Magkaiba ang mamamayan at rehimeng namumuno sa Iran. Hindi kinakatawan ng mga klerikong namumuno ang mga tao ng Iran. Wala akong alam na ibang bansang mas malaki ang agwat ng mga namumuno at mga tao. Malinaw din ang pananaw ng Pangulo sa pagtrato sa mga nagpoprotesta. At yung nakita mo, bahagi ng mga sinabi ng Pangulo sa publiko ang pumigil sa malawakang pagbitay na pinaplano at muntik nang mangyari. Malinaw na may iba pang option ang Pangulo kung paano tutugon sa mga iyon at susunod na pangyayari. Pero pagdating sa mga pag-uusap, alam mo, sa tingin ko pumayag ang mga Iranian sa isang particular na format, pero sa kung anong dahilan, nagbago ito sa kanilang sistema o kung ano paman. Tingnan natin kung makakabalik tayo sa tamang direksyon, pero handa ang Estados Unidos makipagkita sa kanila sa Biyernes. Handa si Steve at kung gusto ng mga Iranian, handa rin kami. Interesado silang makipagkita at makipag-usap. Kung magbago sila ng isip, ayos lang din sa amin yon. Mas gusto naming makipagkita at makipag-usap. Di ako sigurado kung magkakasundo kayo sa mga taong ito, pero susubukan naming alamin. Wala namang masama kung titingnan namin kung may magagawa pa. Ang Pangulong ito ay laging pinipili ang mapayapang solusyon sa bawat alitan o hamon. Sa tingin ko marami talagang kailangang pag-usapan dyan. Una sa lahat, malinaw na hindi pa tumitigil ang mga pagbitay. Mali at hindi tama ang ganoong pagbasa. Alam kong kailangang sundin ni Rubio si Trump, pero alam nating hindi iyon totoo. Pinahahalagahan ko rin na sinusubukan ng Pangulo na iwasan ng giyera, pero kailan ba nagiging masama o nagiging pagkakamali ang pag-iwas sa giyera? Para sa akin, kapag 40,000 katao na ang pinapatay sa kalsada, kailangan na talagang may gawin na aksyong militar. At kahit anong usapan tungkol sa nuklear ay hindi masosolusyonan ang isyong iyon, pero titingnan natin kung ano ang mangyayari sa mga pag-uusap na ito. Ibig kong sabihin, hindi naman talaga mukhang umaasa sila dito at sa totoo lang, malinaw na ipinapakita ng panig ng United States na hindi sila magkokompromiso pagdating sa pagpapalawak ng agenda. Ipinunto nila na ang limitation sa nuclear lang ay hindi sapat kung hindi rin kasama ang ballistic missiles at regional destabilization. Tingnan natin kung ano mangyayari sa Israel ngayong linggo. Nagkita sina punong ministro Benjamin Netanyahu at United States Special Envoy Steve Witkoff na bumisita sa Israel. Habang nakabinbin pa ang negotiation sa nuklear ng Islamic Republic of Iran, nagbigay ng matinding babala si Netanyahu ayon sa Israel na mga opisyal. Tinalakay sa pagpupulong ang pag-aalala ng Israel na ginagamit muli ng Tehran ang diplomasya para magpaliban. Bumibili ng oras habang pinapaunlad ang uranium enrichment at mga infrastrukturang pang-armas. At totoo, sa loob ng isang araw lang, pinatunayan ng rehimen na hindi sila seryoso dahil hindi talaga sila kayang magbago. Sa ngayon, parehong panig ay patuloy pa ring pinag-uusapan ang posibilidad ng negosasyon o kasunduan na may pansamantalang na pagkasunduang magkita ngayong linggo sa Biyernes. Pero bakit hindi malinaw lalo na't hayagang umiiwas ang rehimen sa mga issue? Pero nagmamalasakit ba ang Washington? Panlilin lang ba ito para maisagawa ang pag-atake sa Islamic Republic? Ang totoo, panahon lang ang makakapagsabi ngayon. Sigurado, walang kasunduan ang magdudulot ng kinakailangang pagbagsak ng Islamic Republic sa gitnang silangan. Ngayon, balik tayo sa Iran. Isa sa pinaka-nakakabahalang natuklasan mula sa madugong pagsupil ng Islamic regime sa mga nagpoprotesta sa Iran ay kamakailan lang lumabas. Pinatunayan ng bagong ulat sa Karapatang Pantao na sistematikong ginagamit ang sexual na karahasan sa mga nakakulong bilang paraan ng panunupil. Hindi ito chismis at hindi rin ito iisang insidente lang. Sa kasamaang palad, hindi rin ito bago. Dokumentado ito sa mga salaysay, ebidensyang medikal at investigasyon ng independenteng organisasyon ng Karapatang Pantao. Ayon sa ulat ng Henga Organisasyon para sa Karapatang Pantao, ang mga inarestong nagprotesta sa pinakabagong bugso ay nakaranas ng sexual na pang-aabuso, pagbabanta at sexualisadong pagpapahirap habang nakakulong. Ayon sa ulat, maraming nakakulong ang hindi dinala sa opisyal na bilangguan kundi sa mga lihim na pasilidad ng puwersa ng seguridad. Ang location ito ay wala sa legal na pangangasiwa at ginagamit para sa interrogation at pamimilit. Ayon sa mga nakaligtas, sila ay piniringan, hinubaran at tinakot na gagahasain habang iniinteroga. Madaling ginagamit ng mga nag-iinteroga ang sexual na kahihiyan at pagbabanta ng panggagahasa para pilitin ang detainee na umamin sa kamera. Mayroon ding mga kaso ng aktwal na panggagahasa. Ginawang propaganda ng Estado ang mga pag-amin. Hindi lang iisang grupo ang nakaranas ng pang-aabuso. Ibig kong sabihin, itinatala ng ulat ang mga kaso na kinasasangkutan ng parehong kalalakihan at kababaihan. May mga salaysay din mula sa mga minor de edad na detainee.
Minsan, sinabi ng mga biktima na ayon sa mga investigador, sila ay pinapayagan batay sa interpretation ng batas ng rehimen. Ipinapahiwatig nitong anumang sexual na pang-aabuso ay hindi mapaparusahan. Isang nakakulong ang nagsabi sa mga investigador na may banta ng sexual habang hinihingi ang pangalan ng ibang nagpoprotesta, at isa pa ang naglarawan ng sexual na pananakit habang nililipat sa pagitan ng pasilidad ng detensyon. Ang iba ay nagulat ng mga banta laban sa kanilang mga miyembro ng pamilya kung hindi sila susunod. Napuna ng mga eksperto sa karapatang pantao na kahawig ng pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7 ang mga taktikang ito. Ngayon, ginagamit ang sexual na karahasan bilang planadong sandata ng terror para manghiya, alisin ang pagkatao at sirain ang individual at komunidad. Pinapanood, parehong lohika ang umiiral dito. Binibigyang diin ng mga investigador na sinahenga na ang mga gawaing ito ay hindi basta-basta lang nangyari. Sinadyang ginamit ang sexual na karahasan para sirain ang mga nakakulong sa psikolohikal na paraan, magdulot ng kahihiyan, at pigilan ang mga protesta sa pamamagitan ng takot sa mga komunidad sa Iran. Matagal nang sinasabi ng mga grupong pangkarapatang pantao na ginagamit ng Islamikong rehimen ang sexual na pang-aabuso para kontrolin ang mga political na tutol at minorya. Ang kaibahan ngayon ay ang dami at pagkakapareho ng mga testimonya mula sa kasalukuyang protesta. Ayon sa ulat, maraming biktima ang natatakot magsalita dahil sa stigma, paghihiganti at banta sa kanilang pamilya. Nagpatunay ang ilang investigador ng maraming kaso sa pagtutugma ng testimonya at medikal na natuklasan. Sa kasalukuyan, nangyayari ang mga pang-abuso kasabay ng malawakang pag-aresto, pagpatay at internet shutdown na layong pigilan ang paglabas ng ebidensya mula sa bansa. Ngayon, dahil sa mahigpit na komunikasyon, posibleng mas malaki ang totoong saklaw ng sexual na karahasan kaysa sa mga naitalang kaso. Ito ang realidad na tinitiis ng mga nagpoprotesta sa Iran at ng iba pang bahagi ng mundo. Sinusubok nito kung mananagot ang may sala o mananatiling tahimik ang lahat, tulad ng nangyari sa 47 taon ng Islamic Republic. Ngayon, tungkol naman sa mga ulat medikal, may opisyal na kumpirmasyon na sa loob mismo ng Iran, may mga professional sa medisina na inaresto kaugnay ng pinakabagong pag-aaklas sa bansa. Inamin ng Medical Council ng Iran na may mga doktor na dinetene noong mga protesta ng NRO. Isang bihirang pag-amin sa bansa kung saan ang ganitong pag-aresto ay kadalasan ay itinatago o itinatanggi. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 30 doktor at health worker ang dinetene o nawala matapos gamutin ang mga nasugatan sa crackdown. Sa iba't ibang lungsod kabilang ang Kazvin, Rash, Tabriz, Mashhad at Gorgon. Ngayon, hindi malinaw na ipinaliwanag ng mga autoridad ang mga kasong ito kaya karamihan sa mga pamilya ay walang alam sa kalagayan ng kanilang mahal sa buhay. Ayon sa mga grupong pangkarapatang pantao, hindi lang inaresto ang medical staff kundi ginamitan din sila ng pananakot para pigilan ang pagbibigay ng tulong medikal. Ginawang aktibidad ng puwersa ng seguridad ang mga ospital kung saan pinapatawag ng intelligence official ang staff at hinihingi ang pagkakakilanlan at pinipilit ang mga doktor na ibigay ang impormasyon ng mga sugatang nagpoprotesta. Maraming pasyente ang umiiwas sa opisyal na ospital dahil sa takot maaresto, kaya napipilitan silang magpagamot sa lihim na lugar o nag-aatubili na lang magpagamot. Kabilang sa mga naapektuhan ngayon si Dr. Ali Reza Golchini, isang siruhano na nakakuha ng malaking pansin sa buong mundo. Ayon sa Rights Monitors, ang isang siruhano mula Kazvin ay nahaharap sa mga kasong pwedeng magresulta sa parusang kamatayan. Dramatikong ipinapakita kung paano pinaparusahan ng rehimen ang mga healthcare worker na tapat sa Hippocratic Oath at sa kanilang tungkulin. Sa mga panayam, sinabi ng isang doktor sa Iran na may takot sa mga medical staff na tumutulong sa sugatan dahil hindi lang sila inaaresto kundi tinatakot din ng security forces. Kung ayaw nilang ibunyag ang pagkakakilanlan o impormasyon ng mga ginamot nilang pasyente. Nagpahayag ang World Health Organization ng pag-aalala sa mga pag-atake sa healthcare worker at pasilidad na nagdudulot ng pagkaantala sa serbisyo tuwing krisis. Sabi ng Director General ng World Health Organization, maraming nasirang pasilidad pangkalusugan, emergency post, ambulansya at may mga nasugatang paramedic na nagpapalala sa krisis sa mga lungsod ng Iran. Nakakatakot ang lawak ng epekto nito para sa mga tao. Sumalakay ang security forces sa mga medical center para hanapin ang sugatang nagpoprotesta, ginagawang panunupil ng rehimen ang mga lugar na para sana sa pagpapagaling. Ayon sa World Health Organization, hindi bababa sa 5 health worker ang inaresto habang tumutulong.
Ngayon, ang kampanyang ito laban sa medical personnel ay higit pa sa simpleng pag-aresto. Tinututulan nito ang medical neutrality na nagsasaad na ang health worker ay dapat malayang magpagaling ng walang takot sa paghihiganti. Ang nangyayari sa Iran ay hindi lang pagsupil kundi pagbaligtad sa mga inaasahan ng tao sa kalusugan at proteksyon ng buhay. Habang lumalakas ang presyon at panawagan ng mga grupo para palayain ang nakakulong na doktor, nananatiling pabago-bago at delikado ang sitwasyon. Ang medical staff na nagligtas ng buhay ngayon ay nililitis sa kulungan at posibleng mapatawan ng parusang kamatayan. Para sa naniniwala sa kabanalan ng medical na pangangalaga, ito ay krisis sa karapatang pantao at moralidad. Ngayon, bago tayo magtapos, narito ang mabuti, masama at pangit simula sa magandang balita ngayong linggo mula sa IDF. Si Major General Ella Wawaya, kilala bilang Kapitan Ella, ang bagong tagapagsalita ng IDF sa wikang Arabe. Mapopromote siya bilang Tenyente Coronel sa mga susunod na linggo. Si Ella, 36 ay Muslim-Arab mula Kalanswa na sumali sa IDF noong 2013 at mula noon ay nagsilbi sa unit ng tagapagsalita. Gumagawa siya ng kasaysayan bilang isa sa mga babaeng Muslim na may pinakamataas na ranggo sa IDF. Malaki ang naging online followers niya dahil sa Cats at Ella videos niya. Direkta at tapat siyang nakikipag-usap sa mga Arabong manonood, nililiwanag ang posisyon ng Israel at kinokontra ang maling impormasyon sa social media. Ang kanyang pagtatalaga ay hindi lang simboliko, ito ay estratehiyang nagbibigay sa Israel ng boses sa Arab media at social media. Sa panahong mahalaga ang malinaw at tapat na communication para mabasag ang maling kwentong 2 taon na nating naririnig. Si Nadia Ella ay leader na ang pinagmulan, karanasan, at kredibilidad ay nagpapakita ng halaga ng merito, pagkakaiba-iba, at katotohanan sa mga komplikadong tagapakinig sa rehiyon. Narito ang ating masamang kwento ngayong linggo, si Hura Katan na nagpasimula ng malaking kontrobersya kamakailan. Hindi lang dahil sa hindi niya pinansin ang realidad na 10,000 libong Iranian ang napapatay sa mga protesta, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng sariling retorika ng rehimen. Sa panahon ng pagdurusa at kalupitan, hindi ito tinatanggap ng mga Iranian. Nag-viral sa social media ang mga Iranian na sumisira ng kanilang produkto at nagpoprotesta sa labas ng Sephora. Pero ang totoo, matagal na siyang nagbabahagi ng mga matitinding teorya ng sabwatan tungkol sa mga Hudyo at mga kaganapan sa mundo, kabilang na ang pagpapahiwatig na ang Israel at o mga komunidad ng Hudyo ang sanhi ng 11 ng Setyembre, unang digmaang pandaigdig at 2 digmaang pandaigdig. Nagpapalaganap siya ng mapanganib na stereotype, nagbabala kami tungkol sa kanya, pero imbes humingi ng paumanhin, nagagaslight siya sa pinakabagong video niya. Tingnan natin kung sino nga ba talaga si Huda. Paano naman yung lahat ng pedophilia na itinatago ng Israel at lahat ng mga pedophilia na kanilang itinatago? Parang may kutob na ako. Parang sila ba ang nasa likod ng bawat digmaang pandaigdig? Oo, nung Setyembre 11. Oo, alam ko na maraming tao sa mundo, lalo na ang mga Iranian na umalis ng Iran, ay labis na nababahala sa mga nangyayari roon. At talagang taos-puso akong nakikiramay sa maraming tao. At nakikiramay din ako sa maraming tao sa Iran na dumadaan sa mga bagay na hindi ko talaga maisip. Marami ang nagsasabing pro-regime ako online, pero hindi totoo ito. Hindi rin naman ako sapat na familiar sa rehimen. Narinig ko na ang maraming opinyon at pakiramdam ko wala akong karapatang magpahayag tungkol sa nangyayari sa Iran. Opinyon ko lang ito. Hindi ako naniniwala na may karapatan akong magkaroon ng opinyon at ipahayag ang opinyon ko tungkol sa isang bagay na nangyayari sa loob ng isang bansa. Pero ang intention ko lang ay sabihin na ako ay laban sa digmaan at iyon lang talaga ang pinakamasamang paraan ng pagsasabi na ako ay laban sa digmaan. Bilang isang Iraqi, mahirap para sa akin matapos makita ang nangyari sa aking bansa na ipagdasal na mangyari iyon sa iba noon. Kapag nagsalita ako, ito ay dahil nagsalita ako para sa mga taong inaapi. At pagdating sa, alam mo na, malayang Iran, pakiramdam ko dapat marami iyong ibig sabihin. Dapat ibig sabihin nito ay malayang Iran mula sa parusa, pang-aapi at kontrol ng sarili nilang gobyerno na pumapatay sa kanila. Lahat tayo ay konektado at kapag nalaman natin ang pinagdadaanan ng iba, nagiging mas maunawain tayo. Madalas ay napagkakamalian ito dahil iba ang nakikita sa ibabaw. Pero kapag nagkaintindihan tayo, sabay nating magagawa ang pagbabago. Kapag nagkaintindihan tayo, oo, gusto ko si Huda dahil sa pagtutol niya sa digmaan pero 2 taon din niyang pinuri ang Hamas. Grabe talaga ang pagkukunwari ng gaya niya tapos sinasabi pa niyang tutol siya sa digmaan sa Iraq. Pasensya na.
Sino ang gumamit ng chemical na gas laban sa sarili niyang mga tao at sa mga Kurdo? Oo, si Saddam Hussein yon, pero sige, kunwari laban ka sa digmaan, Huda. Ngayon, ang paulit-ulit na komento ni Huda ay hindi lang pabaya kundi delikado pa. Mula sa isang taong may milyon-milyong tagasunod at mabigat ang bawat salita niya. Sa wakas, ang pangit nating kwento ngayong linggo ay dadalhin tayo sa United Kingdom kung saan may nakakabahalang balita tungkol sa kaso ng Palestine Action. Tumanggi ang British jury na hatulan ang mararahas na miyembro ng Palestine Action na sumalakay sa kumpanya ng armas at umatake sa pulis gamit ang maso. Paalala, hindi ito lehitimong grupong advokasya kundi isang marahas na terorista ayon sa pagkakaklasipika ng United Kingdom government. Ngayong linggo, 6 sa kanilang miyembro ay napawalang sala sa kasong aggravated burglary sa isang defense firm na konektado sa Israel dulot ng malaking pagkakamali ng hustisya sa kabila ng malinaw na ebidensya ng ilegal na pagpasok at pagkasira ng ari-arian. Hindi pa kasama ang pananakit sa opisyal gamit ang maso, pero nakakabahala na ipinagdiriwang ito ng mga taga-suporta bilang tagumpay. Linawin natin kung ano talaga ang ginawa ng mga aktivistang ito. Ipinakita sa mga hurado ang mga bidyong inilabas ng pulisya, karamihan mula sa body-worn camera at closed-circuit television. Ilan dito ay nakakabahala at nagpapakita ng mga pangyayari noong gabing iyon. Ayon sa prosecution, ang 6 na akusado ay sumalpok sa bodega gamit ang retiradong police van, nakapulang jumpsuit at may mga maso. Ipinakita rin sa hurado ang ilang bidyo ng umano'y pagbagsak ni Ginoong Corner ng maso sa mga pulis. Magulo ang likuran ni Sargento Evans na may pulang pintura sa sahig. Makikita sa video ang akusado na inaaresto sa gitna ng kaguluhan bago maganap ang insidente. Inakusahan si Corner na sinaktan si Evans habang nakaluhod ito at inaaresto ang isa pang miyembro ng grupo bago siya natasir. Ayon kay Evans, bago iyon tiningnan niya ang kasamahan niya na nagulat ang mukha. At pagkatapos ay naramdaman niya ang sakit sa kanyang likod. Sinabi niya na natakot siya, nabali ito at nahirapan siyang makatayo muli kaya gumapang na lang siya gamit ang kanyang puwetan para subukang tulungan ang kanyang mga kasamahan at makatulong. Si Samuel Corner na naaresto na ay nagrereklamo na masyadong masikip ang kanyang posas. Ngayon, sinabi niya na habang ginagawa niya iyon, sinabi nito sa kanya na siya ay kasabwat sa genocide ayon sa narinig ng korte. Mahigit 1 taon na, limitado pa rin ang tungkulin niya dahil sa pinsalang natamo at 3 buwang leave matapos magpakita ang x-ray ng bali sa lumbar spine. Mukhang hindi iyon mahalaga sa mga hurado sa kasong ito. Gusto kong maging malinaw na ang ganitong asal ay hindi protesta, ito ay pananakot, krimen at terorismo. Ang hindi pananagot ng mga siga sa batas ay nagpapakita ng delikadong halimbawa na tinatanggap ang kawalang batas at karahasan kapag pabor sa radical na agenda. O siya, dahil dyan, kailangan na nating tapusin ang episode natin ngayong linggo. Pero syempre, babalik kami sa susunod na linggo. May bagong balita tungkol sa Iran, seguridad ng Israel at iba pang kaganapan sa rehiyon. Ako si Emily Schrader. I-follow ako sa social media, Emily K. Schrader or Emily sa Tel Aviv. Salamat sa panonood. Kita tayo ulit next week sa Axis of Truth.